paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin. Siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa. Ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments ay isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung mga taong hustisya, no? Justice, accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho importante yung actions ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa corruption issue. At kahapon nakita ko sa yung DW, yung German news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nagbabasa po ito ng mga dayuhan or international investors, yun talaga ang magiging issue. At tinitingnan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pagpapakulong at pinaka-importante po yung panagutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan halos $16.4 million. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So but hindi naman ho nila binenta to isang bugso, no? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binebenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho. Kung natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo,
doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas, kumbaga, chinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Thank you, Mr. Yeah. Yung value po naman sa paper po last week po, ito po yung updated na presyo. Ngayon? Well, Mr. President, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% no, of our economy ay nasa government spending. So ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig nyo sabihin, pagkaraan naman tayo po ay
makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors, at mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang Di naman ho, gusto natin iparating? di naman, Senator Marcoleta. Ano ito, confidence building? It will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa ho natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala hong kumpiyansang babalik. So, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. Yung public investment po talagang napakalaki ng bahagi na kanyang i-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon sapagkat nananatiling madidelay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Inaakala ko po na ito ay medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, maremedyohan para hindi naman po masyadong magiging mahirap ang epektong idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung government spending. No? So yun po ang kailangan mapabilis natin in the last 1.5 months. No? So yun po yung catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-iimbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil malaking pondo ng ating infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong, ang DOTR ay isa rin pong ahensyang malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agencies po natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman, ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso, Mr. President? Nasabi ho sa akin ni Senator Recto, Secretary Recto, ES, na ang pinaka-dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Dahil nga dito sa mga nangyayari po sa ating bansa at dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, marami rin po mga namumuhunan sa atin, nagwo-wait and see. Imbes na pumasok ko kaagad, nagwo-wait and see ho sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nagwo-wait and see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga external reasons rin, but yan po yung primary reason according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin,
Siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung mga taong hustisya, no? Justice, accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho, importante yung actions ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa corruption issue. At kahapon nakita ko sa yung DW, yung German news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nababasa po ito ng mga dayuhan or international investors, ay yun talaga ang magiging issue. At tinitignan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pagpapakulong at pinaka-importante po yung panagutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Narinig ko ho, narinig ko ho. Salamat po. Babalikan ko po, Mr. President, yung naudlot na pagtatanong ko tungkol sa Maharlika Investment Fund. Kasi hindi ko po naituloy sapagkat naging tradisyon po na kailangan po natin i-close ang interpellation dahil nga po sa pagpanaw ng ating dating senador at dating Pangulo ng Senado, Juan Ponce Enrile. Mr. President, sa Republic Act 11954, ito nga po yung Maharlika Investment Fund. Sa Section 52 po ay sinasabi na there shall be created a Maharlika Investment Fund Joint Congressional Oversight Committee, MIFJCOC, to oversee, monitor, and evaluate the implementation of RA number 11954. Meron na po ba tayong MIFJCOC, Mr. President? Meron na ho, na constitute na po. Meron na po ba tayong naging ulat, Mr. President, considering na ito pong MIF ay atin pong napagtibay 2 taon na ang nakararaan? Meron ho sila sinasabit po sa Joint Congressional Oversight Committee ng report every quarter po. So, yun po yung kanilang ibinibigay po na update sa Kongreso. Meron na po tayong
kaalaman kaya doon sa kinalabasan o outcome ng kanilang initial na investments po. Halimbawa, gusto po natin sigurong malaman din ng ating mga kababayan, ano na ba yung breakdown ng ating income o revenue na tinanggap mula sa MIC sa tatlong investments po na kanilang pinuntahan. Halimbawa po yung 350 million stake sa Synergy Grid and Development Philippines Inc. Meron din pong investment ito po yung bridge loan to Makilala Mining Company Inc. Gusto po nating malaman kung ano pong ganansya, ano pong naging pakinabang dahil sa Section 53 po nitong batas na ito na gumawa sa MIF, sinasabi po, right to freedom of information of the public. All documents of the MIF and the MIC shall be open, available, and accessible to the public as may be allowed by law. Importante po siguro na malaman natin kung meron ng naging pakinabang po ang ating mga mamamayan dito sa pamumuhunan o yung investment po na pinaglagakan ng Maharlika Investment Fund. Actually, Senator Marcoleta, ang update, marami na ho silang mga investments na tinitignan. Kasama na ho dito yung State Grid Philippines na may-ari po ng NGCP. Kasalan na rin dito yung One Mindoro. This is a transmission project in the island of Mindoro. Pero ang consummated transaction ay itong Makilala Mining na nagkakahalaga po ng 600 million pesos. Ang investment internal rate of return niya ay 25%. So the rest po ng kita ay nanggagaling po sa treasury bills. Yun po ang pinakikitaan nila ngayon so far. So, yung mga ganitong investment po ay dahil nabanggit ko ho nung last interpellation ho natin na meron ho silang twin objective, no? National development and of course generating the returns for of course for the Filipino people. So, yun po yung kanilang twin objectives. Kaya nagiging maingat rin ho sila na hindi lang papasok sa mga investments. Marami hong investments, hindi ho mawawala ng investments in fact. Pero kailangan importante ho na dalawang objectives nila ay makamit. No? National development and rate of return for the Filipino people. Naintindihan po natin yun, Mr. President. Pero kailangan natin siguro na malaman din ano-ano yung mga datos na pwedeng may paliwanag natin sa ating mamamayan. Halimbawa, pangkaraniwan na ininvest nila, isang magandang halimbawa, ininvest halimbawa sa treasury bills. Kung meron man silang treasury bills, so kahit sa anong klaseng portfolio, alam naman natin kumikita po yun eh. Magkano na po ang kinita? Katulad po ng isang tao na nag-invest sa money market halimbawa, sa bonds halimbawa, alam niya po na sa loob ng let's say isang quarter o kung kaya halimbawa ito po ay lock in 5 years o lock in 10 years, alam po natin yung yield eh. Alam po natin ang kinikita natin. Alam natin ito ay for national development. Kaya nga po tayo nagpatibay ng batas na ganito para makatulong po sa ating bansa. Pero dapat naman nakikita natin, halimbawa, ilan po kayang manggagawa ang na-create ng investment na ito? Napaka-importante po eh. Halimbawa, sinabi nila, yung investment na ito, we were able to produce 150,000 employees. Yun po yung hinahanap natin. Kasi kapag gano'n, mas marami pong nagkaroon ng trabaho, mag-exert ng pressure yan para po
medyo bababa ngayon ang poverty incidence rate. Sapagkat pag marami pong trabaho, siyempre po giginhawa ang buhay ng mamamayan. Ganun po yung gustong malaman ng ating mamamayan. Ano na po ang kaganapan? Para sa ganun ay medyo masaya naman tayong mag-uulat sa ating mamamayan sapagkat tayo po ang gumawa nitong batas na ito eh. Ginawa natin ito alang-alang sa ating pag-asa, makatulong ito sa national development. Di ba maganda na maiulat natin sa kanila na yung ginawa nating batas ay nasuklian naman natin sila, Mr. President?